I'm Greta Tita Chito Mayor. Thank you so much for subscribing this channel. Please don't forget to like, comment, share, so that others will also be equipped about their purpose and potentials. And if you are new, click the subscribe and notification bell so that you will be notified whenever I will upload a new video. In this channel, you will receive Wisdom for Living. We are now on day 279, the enemy of procrastination. And our text is found in Ecclesiastes 11:4. If you wait for perfect conditions, you will never get anything done. So kapag naghihintay ka ng perfect na condition, for example, magtatanim ka, ay parang maulan na, susunod na lang. Oy, parang hindi pa man panahon, saka na lang. Ayan. Yung mga ugaling tinatawag natin na mahilig mag-procrastinate. So, yun yung ating topic. At sabi niya nga dito, if you wait daw sa perfect time or lagi kang nag-procrastinate, wala ka daw magagawa. Wala kang matatapos. Ayan. At para mas clear, ito yun. This is the next part of our study on the enemies of potential. We have already seen the effects of disobedience, sin, fear, and discouragement. The fifth enemy we face is procrastination. So, ito yung pang-5. Ayan. So, I believe na nakaka-identify karamihan sa atin. Sasabihin nga, tinatamad ako, saka na. Ayun. Bukas na lang or mamaya na. Total, malayo pa man. And daw yung ito yung kultura ng mga Filipino. But for us, if you know your purpose, alam mo na mayroong sa ating pa yung ating buhay ay may timetable. So dapat bago matapos yung ating buhay sa mundong ito ay matapos natin, ma-fulfill natin yung layunin bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. At ang kalaban ng potential enemy ay procrastination. So it means kapag gindelay mo yung isang bagay na dapat mong gawin, sabi niya, yung potential mo hindi mo gagamit. So how many times have you delayed so long in making a decision that it was made for you, or in completing a project that it was too late for your intended purpose? Most of us do this more often than we'd like to admit. So many times hindi natin ina-admit na ganun tayo, procrastinator. Ayan. Na karamihan sa atin ganun. Ako, marami ring pagkakataon na ganun ako. Kaya dapat ay mabago yung aking mindset, mabago yung aking attitude kagaya na ng pagiging procrastinator kasi ito ay makahadlang sa pagtupad ng ating layunin sa buhay at yung ating potential ay hindi natin mailalabas. Kaya napakahalaga na ayusin natin, hindi tayo mag-procrastinate. Ayan, hindi natin i-procrastinate kasi mag-procrastinate, hindi natin na sabihin na mamaya na o i-delay na o saka na. Kasi mahalaga kung sa kung sa negosyo pa, naku, pagka na-late ka lagi o malilate ka, ang iyong client, naku, wala na. Sasabihin mo, mag-order ako ng 100 na trays, for example. Ang naihanda sa kana, madali lang yan. Ang naihanda mo, 50 lang. So, yung araw lang na ina-available siya at sa ibang araw, pag di ka nagbigay, hindi mo nagawa yon ay wala na siyang pagkakataon. Yun lang yung araw na yun yung pagkakataon. So, anong gagawin mo? So, nasayang yung opportunity mo. So, that's why it's very important to be punctual at hindi lang punctual, kundi maging maagap. Ayan. So, maraming mga tao, sabi nga nila, daig ng maagap ang taong masipag. So, kahit anong sipag mo, kung hindi ka maagap, it means pwede pa rin mawala ang iyong opportunity. So, procrastination ay kaaway ng potential dahil maghahadlang ito sa iyong paglabas ng iyong potential. At kailangan i-admit natin para magkaroon tayo ng decision. So, procrastination, the delaying of an action or of action until a later time, kills potential. The Israelites discovered this when they found many reasons why they couldn't obey God and enter the land He was giving them. When they saw that the land was good with an abundance of food and finally decided to take the land as God had commanded them,
they discovered that the opportunity to obey God was past. So sana kung sinunod lang nila kaagad, no, hindi na sila nahirapan ng 40 years. Kasi yung 40 days nila, naging 40 years dahil sa kanilang katigasan ng ulo, dinidelay nila, ayaw nilang sumunod agad. Sana kung sumunod sila kaagad, hindi na sila nahirapan masyado, 40 days lang. Pero dahil dyan ay na-delay. Na ito pala, sige sila reklamo ng kanilang pagkain sa daan. Nag-provide na nga si Lord. Diba? Sige sila reklamo kung ano yung kanilang mga na-encounter, pero hindi nila alam na sa land of Canaan pala is flowing with milk and honey. It means maraming mga grapes na malalaki at yung kanilang mga flocks ay matataba kasi there's a greener pasture. So, it's like a land flowing with milk and honey. Kaya yun yung sinasabi. So, pwede nating ma-lost ang opportunity or hindi natin ma-release. Ang sabi natin dito, ang sabi rito, it kills your potential. So, ayusin natin, mag-decision tayo na wag tayong maging procrastinator or mamayana or tinatawag na manyana habit. Ayan. So, isipin mo na bawat araw ay mahalaga dahil bawat araw ay may nakatalagang dapat nating gawin. Bawat oras ay may nakatalagang dapat nating gawin. At sinasabi nila na time is gold. Ayun, totoo yun kasi mahalaga ang bawat oras natin. So, huwag nating sayangin yung ating oras. Disregarding God's warning that He would not go with them. Yung mga Israelites, they marched into battle, excuse me, and were soundly defeated. God left them alone to fight for themselves. Procrastination often grows out of discouragement. When we become discouraged, we stop finding reasons for doing what we know we can do. So, nagmukmuk ka na lang, ayaw mo na lang muna sa kanila kasi mabigat pa yung dibdib ko sa kana kasi hindi pa ready yung utak ko, hindi sa kana kasi ang dami nating mga dahilan, di ba? Procrastination yon. So, dinidisregard natin yung warning ni God na sabi niya, redeeming the time. Ayan. Sabi may panahon ka pa, bang malakas ka pa. Kailangan ay gawin mo na ang dapat mong gawin, wag mo nang ipagbukas, wag mo nang sabihin mamaya. Kasi nga, ang bawat minuto, bawat oras natin ay napakahalaga at may nakatakdang dapat natin gawin. So, mahalaga yon na ang procrastination ay mayroong consequences. It kills our potential. Siyempre, it delays your purpose to be fulfilled. So, mahalaga yon na dapat na maalala natin, maintindihan natin. Pag na-discourage ka ay huwag kang magmukmuk dyan. Mayroong paraan si God. Yan yung isa rin sa enemy ng potential. O pag may mga nagawang hindi tama, yun, nag-procrastinate sa ka na, mamaya na. Remember, time is gold. Bawat oras, bawat minuto, bawat araw ay mayroong mahalagang dapat tayong gawin, nakatalaga dapat na dapat nating gawin. Pero dahil nag-procrastinate tayo, ayun, nagka-problema ka sa sumunod na araw, hindi mo na magawa lahat na dapat mong gawin dahil nagkabuhol-buhol na, nagtambak-tambak na ang trabaho mo. Kaya dapat ay huwag tayong mag-procrastinate. Huwag nating i-develop, i-break natin yung tinatawag nila na manyana habit. The God allows us to go our own way and suffer the consequences. Sooner or later, we will discover that we've lost much because we refuse to act when God required it. Very often, He will find someone else to do the job. Procrastination is a serious enemy of potential. It eats away at the very core of our time and motivation. To maximize your life, you must destroy procrastination by eliminating all excuses and reasons for not taking action. Just do it! Ayan, di ba sanay? Just do it or do your best. And just do it now. So, now is the time. So, kapag tayo ay nag-procrastinate, sabi niya rito, then God allows us to go our own way. Kapag tayo ay sinabihan na ni God, sumunod na tayo kasi pag iniwan tayo, we will do it in our own way and then we will suffer the consequence. Sooner or later, ma-discover natin na wala na because we refuse to act the requirement of God. At hahanap siya ng iba, hindi ikaw, yung mga interesado. Ibig sabihin, pwede kang mawala ng opportunity dahil sa kasasabi mong saka na, yun, na-late ka na. Saka na, yun, di ka na nakaabot. Saka na, yun. Wala ka nang mapapala. Bakit? Tapos na eh. So, mahalaga na maging maagap.
Kapag mayroon tayong dapat gawin at para sa layunin ng ating tagapaglikha, gawin mo na ngayon. Just do it. Huwag tayong maging procrastinator or ma-develop yung manyana habit. But be on time because life is too short. Kailangan mo nang gawin ngayon. So, ang tanong ko, is it your lifestyle to procrastinate? Mahilig ka ba magsabi ng mamaya na sa kanabukas na sa susunod na lang? Or wait lang? Ayan. Ito ba ay ugali mo, kultura mo, manyana habits? It's up to you. You have the ability to dominate your mind, your thinking, your decision, your emotion. You have the ability. So don't be like the Israelites that because of procrastination, God left them and they suffer the consequence. Do you want God's purpose to be fulfilled in your life? In your life? Hindi lifestyle. In your life, gusto mo bang tupad yung layunin ng Diyos sa buhay mo? Hindi lifestyle, kundi life. In your life, what must you do in order to change your lifestyle as a procrastinator? Anong gagawin natin para mabago? Siyempre, baguhin mo maging maagap. Time is gold. Sabi ni God, redeeming the time. So now is the time. Kasi pag i-procrastinate or isaka mo na, or mamaya na, or yung manyana habit, pwede kang maiwan, pwede kang mawalan ng opportunity at hindi mo magagawa ang iyong dapat gawin at hindi mo na matupad ang layunin mo sa buhay. So, if you're willing to change your lifestyle na isang maagap na tao, just leave a comment below.